Mas mahalaga pa sa eleksyon. Karamihan sa mga tao ay alam kung gaano kahalaga ang eleksyon sa kahit anong bansa. Bagamat siyempre may mga ilan na hindi naniniwala dito at para bang walang pakialam. At alam naman natin kahit saan ay may mga iilan na ayaw nang maging kabahagi sa anumang proseso ng pagboto. Pero ang eleksyon o halalan ay nagpapakita ng demokratikong proseso kung saan ang mga tao ay malayang pumili ng mga lider sa kanilang rehiyon o bansa. Kung maunawaan natin na may mga panahon sa kasaysayan na hindi palaging nakakaboto ang mga tao ng kanilang mga pinuno, mas makikita natin kung gaano tayo mapalad ngayon. Kaya huwag nating baliwalain ang pagkakataong bumoto. Dahil ito nga daw ang isang paraan na tayo ay magkakapantay-pantay, isang boto para sa bawat isang tao, mahirap man o mayaman. Pero sa kasalukuyan nating sistema, talaga nga bang pantay-pantay ang eleksyon para sa lahat? Ang sagot sa tanong na ito ay malawak. Kaya pwede sigurong talakayin natin ito sa susunod na panahon. Pero para sa episode natin ito, alam mo ba na may mas mahalaga pa kaysa sa eleksyon mismo? Tama ang narinig mo. May mas mahalaga pa kaysa sa eleksyon mismo. At siguro magtatanong ka, talaga ba? Akala ko ba napakahalaga ng eleksyon? At syempre, oo naman, napakahalaga ng eleksyon. Pero kailangan nating maintindihan na hindi nagtatapos ang lahat sa eleksyon. O sige, kung ganun, ano nga ba ang mas mahalaga pa kesa sa eleksyon? Una, mas mahalaga pa sa eleksyon mismo ang mga botante at ang kanilang ibinoboto. Tandaan natin na ang eleksyon ay proseso lamang para magkaroon tayo ng mga leader sa iba't ibang posisyon sa legal na paraan. Isang paraan lamang ito para sa pagsulong ng ating bayan. Kaya nga, hindi dito natatapos sa eleksyon ang tungkulin nating mga mamamayan, lalo na ang tungkulin ng ating mga leader ng bayan. Maraming tao madalas na nagrereklamo na mukhang dumarami na daw ang mga hindi karapat-dapat sa posisyon at ang mga korap na leader. Pero kung isipin natin, sino nga ba ang dapat nating sisihin? Oo, maraming mga kandidato ang namimili ng boto at nagbibigay ng napakatamis na pangako para maluklok lamang sa posisyon. At hayagan nating sinasabing hindi tama ang gayong mga gawi. Pero kung isipin din natin, hindi ba tayo ring mga botante ang nagdidesisyon kung sino ang isusulat natin sa balota? Kaya babalik pa rin sa ating mga mamamayan ang pananagutan kung patuloy nating iluluklok sa pwesto ang mga taong walang nagagawa para sa taong bayan o ang may mga kaso na at napatunayan na gumawa ng katiwalian. Wala na ba talagang mapipiling matino? Yung may tamang paninindigan at kakayahan? Kailangan ba na iisang pamilya lamang ang pinanggagalingan o paulit-ulit na mga tao ang nasa posisyon para bang ayaw na nilang umalis sa pwesto? Pangalawa, mas mahalaga pa sa eleksyon mismo ang dahilan bakit tayo bumoboto at bakit natin ibinoboto ang mga kandidato. Hindi natin may tatanggi na iba't iba ang dahilan ng mga tao sa pagboto ng kanilang kandidato. May ilan na napakadaling ibenta ang kanilang boto kapalit ng maliit na halaga o pabor na matatanggap nila sa mga politiko. Pero isipin natin na kung ibebenta natin ang ating mga boto sa mga nagpapamudmud ng pera, saan at paano naman nila babawiin ang perang ginastos nila? Hindi ba sa atin din at sa kaba ng bayan kapag nakaupo na sila sa pwesto? May ilan naman na tinitingnan lang ang mga sikat dahil madaling maalala ang pangalan.
kahit wala naman talagang kakayahan. Sino ba ang naging number 1 na senador sa nakaraang eleksyon? Bakit dumarami rin ang mga artista at sikat na personalidad sa Senado at ibang posisyon? Nagiging katawa-tawa tuloy kapag nasa posisyon na sila at doon palang pag-aaralan ang dapat ay nagawa na nila sa mahabang panahon. Kaibigan, ano ba ang iyong basihan sa pagboto? Para ba talaga sa ikauunlad ng ating bayang Pilipinas? Ngayon, lilinawin ko lang. Walang masama na kumandidato ang mga artista at sikat na mga personalidad kung may totoong may puso at kakayahang maglingkod sa taong bayan. Si President Ronald Reagan ay naging artista noon, pero naging isa sa magaling na Pangulo ng Amerika at nahalal pa nga ng 2 termino. May mga ilan ding Pilipinong nanungkulan ng tapat at iniwanan ng kanilang pagiging artista para maglingkod ng seryoso sa bayan. Pero gaano karami ba ang gayon? Tila mas dumarami sa kasalukuyang panahon ang mga kulang sa kakayahan at kaalaman. Kaya ang resulta ay wala naman talaga silang mahalagang kontribusyon sa bayan. Pero paano nga ba natin malalaman kung may magagawa sila para sa ating kapakanan? Hindi ba tamang tingnan natin ang kanilang track record o ang mga dati nilang nagawa para sa iba, may posisyon man o wala? Talaga bang marami na silang tinutulungan noon kahit wala pa sa pwesto o wala pang formal na titulo? O baka naman ngayon lang nagpapakitang gilas para mapansin ng marami? Kaya ang mahalagang tanong, gusto ba talaga natin na magkaroon ng mga leader na gagawa para sa kapakanan ng ating mga kababayan at ng ating bansa? Kung gayon, dapat tayong patuloy na matuto at umunlad bilang isang individual. Oo, magsisimula yan sa bawat isa sa atin. Anong kabuluhan kung meron tayong mga mabubuting leader pero hindi naman pinapahalaga ng mga tao ang kanilang mabubuting gawa at pamumuno? O sa kabaliktaran, ano ba ang mangyayari kung meron tayong masasama at korap na mga opisyales pero patuloy pa ring pinupuri at pinagpipitagan ng kanilang mga bulag na taga-suporta at taga-sunod? Tandaan natin na ang pagbabago ay dapat magsimula sa puso at isipan ng bawat tao. Kailangan maintindihan natin na ang mga pagbabagong ito ay hindi karaniwang nangyayari sa isang iglap o sa isang magdamag lamang. Ang ating personalidad at pagkatao ay nabubuo sa mahabang panahon dahil sa pinagsama-samang tao at mga pangyayari sa ating buhay. Kaya nga, ganun din sa ating bayan. Ang ating bansa ay narito sa ganitong kalagayan dahil sa ating mga desisyon sa nakaraan, mabuti man ito o masama. Kadalasan, inaabot ng matagal na panahon o ilang henerasyon bago natin mapansin ang mga pagbabagong ito. At napakatagal din para baguhin ang masamang epekto ng masamang pamamahala. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Dito na ako ipinanganak, nagkaisip, nagkaedad at nagkapamilya. At patuloy pa rin akong naririto, nagsisikap para sa aking pamilya at para sa ikabubuti ng iba sa aking paligid. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos sa magagandang kaloob niya at mabubuting katangian na mayroon tayo bilang mga Pilipino. Kasama na diyan ang pagiging matyaga, pagpapatuloy sa gitna ng pagsubok, pagiging palangiti, magiliw, maparaan, matulungin, pagiging mahusay ng mga awit, at napakarami pang kahanga-hangang talento. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman natin maitatanggi na marami rin tayong mga negatibong katangian na naipasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga sumusunod na henerasyon, hanggang umabot sa ating mga anak at kaapu-apuhan na. Ngayon, mas kaunti na ang mga kabataan na nare-respeto ang kanilang mga nakatatanda
at mas maraming tao ang hindi sumusunod sa mga batas na ipinapairal sa ating bansa. Maraming tao ang walang disiplina kahit sa simpleng pagtatapon ng kanilang basura. Pwede bang kahit saan na lang magtapon? Kahit ang iba ang napeperwisyo? Marami na rin ang mapagsamantala at palaging gustong makakuha ng bentahe sa iba pa, kahit sa maling paraan. Siyempre, hindi lang naman ito nangyayari sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero dapat nating tutukan at bigyang pansin ay ang ating sariling bayan bago ang iba. Kung gusto nating makita ang tunay na pagbabago, dapat tayong magsimula sa ating sarili at sa kung ano ang maaari nating magawa. Sinasabi sa atin ng Biblia na tanging Diyos lamang ang makapagbabago ng mga tao. Maliwanag ito sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Mapapansin nyo na ayon sa talatang ito, tanging ang mga na kay Kristo lamang ang magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ibig sabihin, pwede nating baguhin ang sarili natin pero pangsamantala lamang ito. At hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga taong may New Year's resolution? Nangangako magbabago pero palaging napapako o hindi tumatagal. Kapag sa tao nang galing, puro panglabas lang ang pagbabago pero hindi sa puso. Kaya walang katiyakan. Pero tanda natin, kapag sa Diyos, pwedeng maganap ang totoong pagbabago dahil siya ang lumikha sa atin at may kapangyarihang baguhin tayo mula sa loob hanggang makita ito sa panglabas. Ayon sa Ezekiel chapter 36 verse number 26, sabi ng Diyos, "Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa." Ayon sa talatang ito, ang Diyos mismo ang magbibigay sa tao ng panibagong puso. Aalisin niya ang dating puso na masama at matigas. At dahil sa kanyang spirito at sa kanyang kapangyarihan, matututo tayo na sumunod sa kanya at gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Tandaan natin na madaling magpanggap na ginagawa natin ang mga tamang mga bagay habang may nanonood o nagbabantay. Pero, ang mga taong may takot sa Diyos, ang mga taong may integridad at dedikasyon na gagawin ang tama sa lahat ng oras, ay magpapatuloy, may nakatingin man o wala. Hindi ba? Kailangan natin ng mas marami pang mga tao kagaya niyan. Ngayon pa lamang, mga kaibigan, hanggang sa darating na halalan, matuto na tayong manalangin sa Diyos na itaas niya at iligay sa posisyon ang mga taong handang gawin ng tama, labanan ng kamalian at katiwalian, at nais maiangat ang antas ng kaalaman at kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. May mga naiisip at naisusulat ka na ba na karapat-dapat iboto sa iba't ibang posisyon ng ating pamahalaan? Hindi pa huli ang lahat. Nawa, humingi tayo sa Diyos at gabayan tayo ng Diyos sa ating tamang pagpili. Pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas.